Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po sa ating prayer for the nation. So right now, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes, O God, muli po Panginoon na lumalapit po ako sa inyo sa mga oras na ito. Ako po Panginoon nagpapasalamat sa pagkakataon na ito, Lord, na magbahagi ng iyong salita. Lord, it's a great privilege, Panginoon, na magpagamit po sa inyo. And right now, God, I ask, Panginoon, na continually open our hearts, Panginoon, and our minds, Panginoon, and reveal to us kung ano po yung nais mo na matutunan po namin sa gabing ito. Lord, naway ilayo niyo po ako sa mga pagkakamali, sa mga error, O God, and be with me, samahan niyo po ako, Panginoon. And God, the Holy Spirit, continually give me the boldness to speak, O God. Maraming salamat po. Po Lord, na itinataas po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, right now po, open po natin ang ating Bible po sa Exodus chapter 16 verse 1 to 10. So, ang sabi po rito, verse 1, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas ng Ehipto, noong sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Verse 2, ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Verse 3, sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa iling ng pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Verse 4, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Verse 5, tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. Verse 7, at bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan, narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya sapagkat tuwing gagawin ninyo ito ay sa kanya kayo nagrereklamo, hindi sa amin. Verse 8, dugtong pa ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne, bukas ng umaga ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo, ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat, sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Verse 9, sinabi ni Moises kay Aaron, paharapin mo ang buong bayan kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Verse 10, nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawi ng disyerto at bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaluwalhatian ni Yahweh. Praise God sa salita ng Panginoon. So, ang title po natin sa gabi na ito ay Do Not Grumble in Inconvenient Seasons. So, ang pinakaunang story po nito siguro, balikan po natin yung umpisa nito in a short. So, ang mga Israelita po noon ay naging alipin at nagtatrabaho sa paggawa ng mga brick wall, ng mga gusali at iba pang mga trabaho sa Egypt. Ngayon, sila ay slaves na kung saan ay kawawa sila sa mga kamay ng mga Egyptians. And binubugbog sila at binibigyan sila ng mga mabibigat na trabaho. Imagine, for 130 years silang naging alipin sa lugar na yon. And imagine kung ano yung mga hirap nila. They are all oppressed by the hands of Pharaoh. At dahil lamang sa inggit, dahil mas dumadami ang mga lahi ng mga Israelites kaysa sa mga Egyptians sa bansa nila, which is sa Egypt.
So, fast forward, dahil nga hindi nakakalimutan ng Diyos ang covenant or promise niya kay Abraham, Isaac, and Jacob. Iniligtas ng Diyos ang mga Israelites sa kamay ng mga Egyptians. Now, balikan natin kanina ang first verse. Sabi sa first verse, mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at 15 araw ng 2 buwan mula nang sila'y lumabas sa Egypt. Nang sila'y dumating sa ilang ng Sin sa pagitan ng Elim at Sinai. So sa kaninang paglalakbay, gutom na gutom at uhaw ang mga Israelites, nagreklamo sila kay Moises. Ito ang sinabi nila. Verse 2, ang mga Israelita'y nagreklamo kina Moises at Aaron. And verse 3 sabi, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. So, imagine kung gaano kasakit ito na narinig ng Diyos sa mga Israelites na iniligtas niya sa Egypt. Reklamo sila ng reklamo na every trials instead of trusting God to help them, since pinakita na ng Diyos ang kanyang dakilang kapangyarihan kung paano niya sila iniligtas. Now, start to reflect. Okay? Kagaya rin ba tayo ng mga Israelites na kapag inconvenient, nagrereklamo tayo? Or mas worse, kahit na minor inconvenience ay sobra ang pagreklamo. Okay? So, ang Lord, inalaw niya na magutom ang mga Israelites upang itest ang kanilang pananampalataya at ang kanilang pagtitiwala sa Panginoon. So, sa kanilang mga reklamo, ipinakita ng mga Israelites ang kanilang kahinaan at hindi pag-unawa sa mga plano ng Diyos. But, okay, despite of their complaints, ipinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pag-aaruga sa pamamagitan ng pagpapadala niya ng mana at quail. Yung mana, ang ibig sabihin nito ay ang bread. Ang quail, ito naman po yung meat upang pakainin sila. So, sabi muli sa verse 8, sabi ni Moises, mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne, which is ito po yung quail. Bukas ng umaga ay tinapay, ito po yung mana. Ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa Kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? So, dito, God provides. Nag-provide po siya ng mana at yung quail. This because to build their faith and to trust God to His plan even in the midst of trials. So no matter how inconvenient your situation right now, do not look back at what oppressed you. Do not return to what God has freed you from. Okay po? Ulitin ko po, do not return to what God has freed you from. Wag na pong bumalik. Okay? So, lagi po natin tatandaan. Lagi po nating alalahanin or isipin po yung mga past victories we had with the Lord. Even if it seems like He is not with us. No. Sabi nga ni Lord, do not lean to your own understanding, but to trust God even more. So, God is still at work, and we only need to do is to wait for God to work. Have patience. Amen. So, I remember po sa isang pastor from Singapore sa Champs. Hindi po talaga mawala yun sa akin kasi totoo nga po yung sinabi niya na the enemy will tempt you and God will test you. So, dito ko po parang nahook po ako doon sa point na oo nga talaga ang Lord ang Lord
tinest po ang faith po ng mga Israelites. Amen. So, tulad nga ng ginawa ng Diyos, tama, na nagutom sila, uhaw, pero isa pala yun sa mga test ng Diyos upang makita yung faith o yung katatagan ng faith at yung tiwala nila sa Kanya. So, simula noon, they keep on complaining kasi wala silang makain habang naglalakbay, or kahit maiinom na kung saan ay mas pinili na lang nila na maging slaves sa Egypt kaysa mamatay sa gutom sa kanilang paglalakbay. So, just because they are in the midst of trials, hindi nila naalala ang mga ginawa ng Diyos kung paano niya iniligtas ang mga ito sa kamay ng mga Egyptians. Dati po, nung mga panahon na they are oppressed by the hands of Pharaoh, they prayed to God na makalaya, ganito, ganyan. And of course, God answered their prayers. Pero ngayon, they complain sila ng complain. They forget what God has done to them. They forget how God protect them sa battle ng Egyptians. They even forget kung paanong tinulungan sila ng Diyos upang makatawid sa dagat. They forget everything. Actually, yung paghati po ni Moises sa seas, sa ocean na yun, sobrang nakakamangha na po yun, pero they forget everything. Israelites forget everything what God has done to them. Amen. But God never forgets. Amen. God never forgets. God remember His promise to Abraham. Pero ang mga ito ay nakalimutan ng mga dakilang ginawa ng Diyos sa kanila. The Israelites forget. Amen. Kinalimutan po or nakalimutan po ng mga Israelites ang dakilang ginawa ng Diyos sa kanila, kung paano sila iniligtas ng Diyos. Amen. So, dito po, remember, kung pinangyari ng Diyos, gagawin niyang muli. You only need to be still. Amen. Ang dami pong mga pinagdaanan pong mga Israelites para totally na makalaya po sa Egypt. Kasi ilang beses din po talagang grabe yung sobrang tigas po ng puso po nung Pharaoh po doon sa Egypt, kasi ayaw po talaga nilang paalisin ang mga Israelites doon. And iniisip nila na wala na pong magtatrabaho para sa kanila, kaya ayaw po nilang paalisin ng mga Israelites. So, of course, the Lord is with them. Ang dami pong dakilang ginawa ang Diyos sa mga ito para makalaya ang mga Israelites. So, ayun po. Yun nga lang po, when they face trials, mga Israelites, hindi po talaga nila naalala or hindi po nila talaga iniisip yung mga kadakilang ginawa ng Diyos sa kanila kapag sila po ay if they are facing trials. So, sana po sa atin, ang gawin po natin is choose to be still with the Lord even if it seems like it's inconvenient. Kahit na inconvenient season yan, be still. Amen. Kasi God has a purpose kung bakit inaalaw niya yung mga ganong situation sa buhay po natin. So, mang mangyari, do not look back and remember your past victories you had with God. Amen. Huwag natin kailanman ipagpapalit ang mga katagumpayan na ating nakamit dati na minsan nating ipinanalangin dahil lang sa tayo'y nasa wilderness ngayon. So, God knows what He is doing. Someday, God will let us know the behind reason why we need to endure this hardship. Amen. So, God never promised to have a good life in this world, but He promised to be with us. Amen.
He promised to be with us. Amen. He is our firm foundation. Amen. Di ba, sabi po sa Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito magiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Sino nga po ba ang ating pinakamatibay na pundasyon? The Lord. He is our firm foundation. Alam niyo po, sa buhay po natin, ang challenges, ang difficulties, at ang failure ay hindi po talaga mawawala yon sa buhay po natin. But God never allowed this to destroy us and to destroy the relationship we had with Him, but to stand firm, to do in deep connection, deep faith, and to trust Him again and again. Kapatid, siya po ang ating foundation. He is our firm foundation. Amen. Ano mang challenges yan, ano bang trials, ano bang storms yan, hindi po tayo mawawasak kung tayo po ay nagtitiwala po sa Kanya, kung siya po talaga ay ating firm foundation. Kung siya po ang ating firm foundation, we will never destroy us. That storm, that trials will never destroy us because He is our firm foundation. Amen. And also, after the challenges, after the trials, siya ang ating katagumpayan. The Lord is our banner. He is our God, Jehovah Nisi. Amen. So, praise God. So, dito po tayo nagtatapos. Naway sana po ay may mga napulot po tayong araw ngayong gabi. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na makapagbahagi ng iyong mga salita. Lord, nalangin ko po, Panginoon, na patuloy niyo po kaming bigyan, O God, ng patience, Panginoon. Help us na hindi po kami laging reklamador, Panginoon, sa lahat po ng mga situations and every trials, Lord, but to be still, Panginoon, and to choose to trust you, Panginoon, wholeheartedly. Lord, maraming salamat po dahil sa buhay ay meron po kaming katagumpayan, Panginoon, at wala na pong iba kundi kayo lamang po, Panginoon. You are our banner, Panginoon. Lord, help us, Lord, na not to rely, O God, in our own understanding, Panginoon, but continually na magpa-cover, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord, maraming salamat sa kadakilaan mo. You're so gracious, O God. Puli po, Panginoon, na samahan niyo po kami sa lahat ng aming mga tatahakin, Panginoon, na journey sa buhay namin, Lord, because, Lord, hindi po namin kaya, Panginoon. Kailangan po namin kayo because, Lord, apart from you, we can do nothing, O God. We po, Panginoon, na continually open our hearts, Panginoon, and our minds, Panginoon, Lord, na mapuno po ito ng mga salita, Panginoon, at hindi po, Panginoon, ng mga salita, Lord, na hindi makabubuti sa ating relasyon. Lord, maraming salamat po. Tulungan niyo po kami na sa bawat situation, challenges, Panginoon, difficulties and failures, O God, ay maging hakbang po ito, Panginoon, para po mas lalong lumalim ang aming relasyon sa inyo, mas mag-equip po kami, Panginoon, at mas magawa po namin ang part po namin bilang isang servant mo, and help us, Panginoon, na kahit anumang mangyari sa buhay po namin, help us not to go back, Panginoon, sa past, but to remember, Panginoon, ang mga katagumpay na aming minsang nakamit sa inyo, Lord. Lord, tulungan niyo po kami, Lord, to choose to be still and not to stay away from you, na palagi po, Lord, na piliin po namin piliin kahit hindi iwan. Lord, maraming salamat po. Tulungan niyo po kami sa lahat po ng pagsubok ay may natututunan po kami, mas nag-i-equip po kami, Panginoon, spiritually. Maraming salamat po. Tinataas po namin, Panginoon, palagi ang iyong pangalan. Maghari po kayo sa aming buhay. Thank you, God, for everything, O God. You know our hearts, Panginoon.
Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen.